Filipino public because almost no one remember he was PNP chief. Kami, natatandaan namin, Pulong. At kasama doon sa natatandaan namin, Pulong Duterte, yung lagi ka daw absent diyan sa Kongreso, no? Ang gusto pa ng kapatid mo na vice presidente, tumakbo ka para maging House Speaker. Aba, walang House Speaker na absent, puro absenero. At isa pa sa natatandaan namin, pagka sinabing General Torre, sino si General Torre? Walang iba kundi ang umaresto kay dating Pangulong Duterte, kundi ang umaresto kay Buloyski at muling aarestuhin si Bato de la Rosa at isasama si Bungo. Ayan ang nakikita namin at yan ang matatandaan namin, Pulong. Di ba? Ngayon mga bossing, naku eto nakita ko kay Ka-Coffee. Ano nyo po ba? Napapanood nyo po ba yung mga palabas ni Ka-Coffee? Di ba meron na siyang programa sa gobyerno kung di ako nagkakamali? Malakas na din ang intel nito, mga boss. Oho, malakas na din ang intel niyan, mga kababayan. Bakit to? Di ba? Kumbaga, napag-uusap-usapan na din yan. Ngayon, merong ipinost si Ka-Coffee. Pogo Queen daw pala si ate. Allah! Yari ka ngayon. Kaya, hindi po kaya nagdadadaldal si ate? Hindi po kaya kahit na hindi totoo na yung sasabihin, basta masira lang at mapabagsak lang, yung leader na gustong-gusto talaga na mapanagot kung sino ang mga nagpasok ng Pogo sa Pilipinas? Kaya po ba ganon? No? Sino po ba ang leader niyan? Sino po ang leader na gustong mapapanagot po ang mga nagpasok ng Pogo sa Pilipinas? Wala din pong iba, kundi yung kanyang kapatid. Kaya siguro ang ginagawa ni Amy Marcos, total naman, hindi mo na ako kinilalang kapatid. Alam mo, makukulong ako kapag yung tinuloy-tuloy ninyo yung investigasyon ninyo diyan sa Pogo, diyan sa mga flood control. Sisirain na din kita. Diba? Magkaibang pagsira ho, mga bossing. Kung eto, totoo, na si ate Pogo Queen, no? O si ate ay may bagman, yung pagsira ni Pangulong Bongbong Marcos pagsira doon sa mga corrupt na tao. Yung kay ate naman, pagsira na mga walang basihan, mga kasinungalingan. Masira ang presidente, malaglag ang presidente para po sila acquitted na. Diba? Naku, yari ito. Magandang balita ho ito bukas, mga bossing. Malalaman natin. Ang Pangulo naman mga kababayan, tignan nyo. Ang dami na lang sinabi. Kahit recycle po yung mga sinabi. Yan, yung kay Amy, recycle lang naman yan Kaya sabi ko sa inyo, hindi na ho tayo nagulat, mga kababayan, kung lumabas ulit yan. Kasi naubusan na po sila. Biruin mo, Orly Gotesa pinagtawanan. Etong si Saldico pinagtawanan mga bossing. So no choice na. Malapit na ang Disyembre. Papalapit na ng papalapit yung araw na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na yung sinabi din ni Ombudsman Remulla, December 15, makakasuhan na yung mga yan. Yun yung hinahabol po nila ngayon. Kaya po, mga kababayan, huwag kayong magtataka kung madami pang rally silang gagawin. Lagi naman pong ganyan Sasabi, rally. Buwan-buwan merong ito na yung pinaka malupit na rally, ito na yung pinaka huling rally dahil susunod presidente iba na. Hanggang ngayon naman po, kakagising ko lang kanina, ang presidente pa din wala pa din pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba, mga kababayan? Pogo Queen daw pala si ate, yari ka ngayon. Pag ito na mga bossing, nako, mukhang magiging malaroke din ito. Ito malamang kapag ka napatunayan, mga boss chipamo sir, at talagang nalaman na sangkot sa Pogo to, ito po malamang itakwil ng buong pamilya. Diba? Malamang itong si Amy itakwil ng buong pamilya. Well, sa mga nakikita kong picture mga bossing, no? Sa mga nakikita kong litrato po, nakikita ko buong pamilya nandoon. Si Amy lang ang wala. Pati yung mga
pati yung mga ate ni Pangulong Bongbong Marcos, nandoon din ho eh, kumpletos, recados ho, mga kababayan. 'Di ba? Pero si Amy, wala. Nasaan kaya si Amy? Yun ang tanong doon. Marami pang ibabato kay PBBM dahil maraming makukulong because of PBBM exposed. Tsaka ho, yung mga yan nagsasama-sama, nag-ano-ano, nagsasama-sama, no? Para sa ganon, eh, mapigilan nila ang investigasyon sa kanila. Yan yung nakikita ko eh, kung bakit po may mga nabubuong mga rally na mga ganito, etc., etc., mga kababayan. Bakit? Dahil nga po doon, sama-sama silang makukulong. At ang tanging paraan no, para wag matuloy ang kanilang pagkakakulong o ang magpasko sa oblo ay pabagsakin, pababain si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Biruin mo, yung kay Saldico, hindi umubra. Bakit? Ang sabi ni Saldico, 100 billion insertion. End of the year, nung same year, binito ni Pangulong Bongbong Marcos halos doble nung sinasabi o pinapakalat ni Saldico na insertion. Sumunod, sino? Si Kiko Barsaga pa. Di ba? Si Meow 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 Meow. Oh. Puro katarantaduan ang pinagsasasabi. Wala din ho, hindi din ho umubra. Ang dami ng tao na ginamit nila no para lumabas at sabihin at siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Maharlika, sino pa? Si Glenn Chong, isa-isay natin. Si Maharlika, si Glenn Chong, tapos yung kalbo, si Morales, lahat po yan mga kababayan. Pero ang katotohanan lang po at ang malapit, mga bossing, sa katotohanan, ay mukhang si Bato de la Rosa, malapit-lapit na po talaga. At itong si ate, na kaya nagdadadakdak, nagnangangakngak, at galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos, meron pang sinasabi, ading, uwi na tayo, ading. No, pagod na. Para nga naman, isipin ng mamamayang Pilipino na, si Amy po ay kumbaga, concern lang dun sa kapatid. Hindi. Baka kinakabahan ito. Dati ko pa hong sinasabi sa mga vlog natin, bakit kaya nagsusumiksik si Amy Marcos doon sa mga Duterte? Samantalang itong mga Duterte, binaboy, binastos na yung nananahimik na kanyang ama. Na si Ferdinand Marcos Sr. Diba? Huhukayin ko yung bangkay ng ama ninyo tapos itatapong ko sa West Philippine Sea. Pero siya nagsusumiksik pa siya doon, no? Baka dahil dito. Hindi siya makakala sa mga Duterte, mga Boss J. Pamuser, dahil konektado siya sa mga kalokohan nitong mga ito. Ayan, unti-unting lumalabas. Ngayon naman po, Pogo Queen daw pala si ate. Yari ka ngayon. Nung nakaraan, bagman. May bagman na malapit nang lumabas. Kaya po, tuloy-tuloy ang pag-iingay, mga kababayan. Dahil, ulitin ko po, ano sabi? Baka mag-Merry Christmas daw po sa loob ng kulungan